Welcome sa Movie Flix Recap. Ngayon pag-uusapan natin ang pelikula na thriller horror na Pinamagatang. Sa unang season ng Stranger Things, sa bayan ng Hawkins, biglang nawala si Will Byers, kaya nagsimulang maghanap ang barkada niyang sina Mike, Lucas, at Dustin. Sa paghahanap nila, nakilala nila si Eleven, isang batang may powers na tumakas sa Hawkins lab na tuklasan nila ang Upside Down at ang halimaw na Demogorgon na kumuha kay Will. Sa tulong ni na Jonathan, Nancy, Joyce, at Hopper, nailigtas si Will habang naglaho si Eleven matapos labanan ang halimaw. At sa Season 2, nakabalik na si Will, akala nila tapos na ang paghihirap pero naging konektado ang katawan niya sa mas malaking nilalang ang tinatawag na Mind Flayer. At akala nila wala na si Eleven pero nagtatago si Eleven kay Hopper. Habang nangyayari yan kumalat ang mga Demodogs at muling nagulo ang Hawkins. Pero dumating ang pagkakataon na nabuo ulit sila at pinagsama-sama ng lahat ang lakas nila at sinara ang gate, pansamantalang napigil ang Mind Flayer. At sa Season 3, pagsapit ng summer, masaya sana ang lahat sa bagong Starcourt Mall, pero palihim pala itong base ng Russians na muling bumukas ng gate. Bumalik ang Mind Flayer at sinapian si Billy ang stepbrother ni Max, sinapian siya para bumuo ng bagong katawan ng halimaw sa totoong mundo. Sa huli, natalo nila ang halimaw pero nag-sacrifice si Hopper sa pagsira ng machine at umalis na ng Hawkins ang pamilya ni Byers kasama si Eleven. At ngayon sa Season 4 nagsisimula ang pelikula kay Brenner na inatake at napatay ng halimaw noong Season 1 at sa nakaraang taon noong 1979 nang dumating siya sa maliit na bayan ng Hawkins. Ang buhay niya ay sobrang regular, sinisimulan ang bawat araw gamit ang timer. Tinatapos ang crossword puzzle sa diaryo sa loob ng itinakdang oras. Pagkatapos ay maghugas siya, magbibihis, at hihigpitan ang kanyang kurbata. Pagkatapos ay papasok siya sa trabaho sa energy laboratory. Lumilipat ang kamera sa Rainbow Room sa loob ng laboratorio. Sa second season, lumabas ang isang babae na may code number na 008 na may superpower na nagdudulot ng hallucinations. Minsan siyang nakipaglaro sa isa pang test subject, si Eleven, sa Rainbow Room. Ipinapakita nito na ang mga test subject na may superpower na pinalaki ni Eve Brenner ay hindi iisa. Sa sandaling ito, may grupo ng mga batang pare-pareho ang suot sa Rainbow Room, tahimik na naglalaro. Pagpasok ni Brenner, kumuha siya ng isang bata para dalhin sa klase. Nang mapansin ni Brenner na may kakaiba sa labas, may mga sigawan sa buong gusali. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto, ngunit bigla itong sumabog. Nawalan ng malay si Brenner sa lugar. Pagmulat niya, ang batang nasa tabi niya ay nakahandusay na walang buhay. Kumikislap-kislap ang mga ilaw sa pasilyo at maraming bangkay ang nakakalat. Mas malala ang nangyari sa Rainbow Room. Nakabulagta sa dugo ang mga bata, baluktot ang kanilang mga katawan sa takot. Tanging si Eleven lang ang nakaligtas. Dumudugo ang kanyang mata at ilong at puno ng dugo ang kanyang damit. Galit na tinanong ni Eve Brenner si Eleven kung ano ang ginawa niya, ngunit malabo ang alaala nito. Sa kasalukuyang timeline, pagkatapos sirain ang bunker, lumipat siya at pamilya ni na Will sa California, sa maliit na bayan na Reno. Nakahanap ng bagong trabaho si Joyce, isang work-from-home telemarketing job. Ngayong 1986, pumapasok si Eleven sa lokal na high school kasama si Will. Pagkatapos ng huling laban nila sa monster, nawala ang superpowers niya at hindi rin maganda ang performance niya sa school. Naging ordinaryong dalagita siya, abala sa homework araw-araw. Tanging pagsusulat ng liham sa boyfriend niya si Mike ang nakakapagpagaan ng loob niya. Maganda ang grado ni Will at may oras pa siya para sa art. Ang kapatid niyang si Jonathan ay naghihintay ng mga university admission letters. Nagplano sila ni Nancy na pumasok sa iisang university. Ngayon, wala siyang masyadong ginagawa kaya nagpa-part-time siya at naging malapit sa isang lokal na negosyante ng pizza. Nang unang pumasok si Eleven sa school, may off-screen voiceover na nagbabasa ng liham niya kay Mike, isinasaad na maganda ang buhay niya, gumaganda ang mga grado niya, at may bago siyang mga kaibigan. Ngunit nang subukan niyang batiin ang mga kaklase niya, walang pumansin. Ang isang maliit na grupo pa nga ay masayang binubuli siya. Pagdating sa dulo ng voiceover, lumipat ang eksena kay Mike habang binabasa ang liham. Pinaalalahanan siya ng mga magulang niya na umuwi ng maaga dahil kailangan niyang sumakay sa eroplano kinabukasan. Katapusan na pala ng school term at magsisimula na ang spring break.
Nangako si Mike na gugugulin ang spring break kasama si Eleven sa California. Samantala, kinumbinsi ni Dustin ang girlfriend niyang si Susie na i-hack ang school system para palitan ang grado niya sa language class. Si Robin naman ay nag-aayos ng makeup sa loob ng kotse ni Steve habang papunta sila sa pep rally ng maaga. Ang tinatawag na pep rally ay hindi graduation ceremony, kundi event para ipagdiwang ang pagbangon ng Hawkins mula sa monster attack at ang pagbabalik ng basketball team ng school na naglalayong manalo sa high school basketball championship ngayong taon. Ang kaptein ng basketball team na si Jason ay isang gwapong binata na mahusay magsalita at napapainit niya ang sigla ng mga estudyante. Ang girlfriend niyang si Chrissy, isang cheerleader, ay ipinagmamalaki ang relasyon nila sa rally na kinainggitan ng iba. Ngunit may kakaibang dinamiko sa grupo. Si Lucas, na gustong takasan ang nakaraan niyang pambubuli sa kanya, ay sumali sa Hellfire Club pagpasok niya ng high school. Hindi na siya sumasama sa grupo at mas pinili ang basketball team, kung saan isa lang siyang substitute na hindi pinaglalaro. Nagdulot ito ng lamat sa samahan nila. Gabi iyon ay ang Basketball All-Leagues final match at gusto ni Lucas na manood ang mga kaibigan niya, ngunit tumanggi sina Mike at Dustin. Si Eddie, president ng Hellfire Club, ay magtatapos na ngayong taon, kaya ito ang huling laban niya. Dahil dito, masama ang loob ng grupo at naghiwalay sila ng hindi maganda. Sa side ni Joyce, nakatanggap siya ng parcel sa tanghaling tapat, puno ng Soviet stamps. Sa loob ay may kakaibang porcelain na manika. Nagtataka siya kung sino ang nagpadala. Tumawag siya sa investigative reporter para pag-usapan ito. Inakala ng reporter na maaaring bomba o listening device ito mula sa Russian spies, kaya sinabi niyang sirain ito mula sa malayo. Ngunit nang walang nangyari, nakakita sila ng piraso ng papel sa loob ng tiyan ng manika. Ang mensahe, na ginupit mula sa dyaryo, ay nagsasabing buhay pa si Sheriff Hopper. Sa school, nasa gitna ng klase sina Eleven at Will kung saan pinapasalaysay ng teacher ang tungkol sa isang hero. Naghanda ng PowerPoint si Angela na pumukaw ng palakpak ng klase. Nang turn ni Eleven, gumawa siya ng model ng cabin at ni Sheriff Hopper, gustong ikwento ang kabayanihan ng Tiamat niya sa classmates. Habang nag-explain siya, si Will na nasa audience ay tinutusok ng isang babaeng nang aasar sa kanya, ngunit iniwas lang niya ang paa niya, walang interes sa babae. Dito nagsimulang mang-asar si Angela kay Eleven, sinabing hindi pasok ang topic niya dahil hindi celebrity o hero si Hopper. Pati teacher ay hindi siya pinanigan. Naluluha na si Eleven habang nasa stage. Pagkatapos ng klase, hinabol siya ni Will para i-comfort, ngunit umalis na si Eleven. Nakasalubong naman ni Max si Chrissy palabas ng school psychologist. Napag-alaman na tinawag din si Max para sa counseling. Simula nang masaksihan niya ang pagkamatay ni Billy, nabubuhay si Max sa guilt at panghihinayang na hindi niya nailigtas ang stepbrother niya. Madalas siyang makaranas ng sakit ng ulo at nightmares. Iniwan pa sila ng stepfather nila at kinuha lahat ng pera, kaya nagtatrabaho ng 2 trabaho ang nanay niya. Napilitan silang lumipat sa trailer park. Bumaba ang grades ni Max, ngunit nagsisinungaling siya sa teachers. Sa labas, nasalubong niya si Lucas na nagyayang manood ng game, baka raw makatulong para maging positibo siya. Ngunit tinanggihan siya ni Max at muling sinabi na break na sila. Pumunta siya sa banyo para magpa-painkiller at nadatnan si Chrissy na nagtatangkang sumuka. Gusto sana niyang tumulong, ngunit tinanggihan siya. Pagkaalis niya, may kumatok. Inakala ni Chrissy na si Max iyon, ngunit narinig niya ang boses ng patay niyang ina. Kumislap ang ilaw, ang boses ay naging galit. Sa siwang ng pinto, nakita niya ang sunog ng mga paa na papalapit. Ngunit nang malakas ang pag-resist niya, bigla itong nawala para bang hallucination lang. Sa kabilang bahagi ng bayan, nagtipon ang Hellfire Club sa restaurant. Nagbabasa ng dyaryo si Eddie. Dahil sa interpretasyon ng media, iniugnay nila sa satanic worship yung nilalaro nila. Ngunit alam ng totoong naglalaro na laro lang ito. Walang pakialam si Eddie sa opinyon ng media at madalas pang magsalita ng harap-harapan, kaya kinaiinisan siya ni Jason. Sinubukan ni Dustin na kumbinsihin si Eddie na ipagpaliban ang game, ngunit ayaw ni Eddie na palampasin ang huling laban niya bago mag-graduate. Kaya inutusan niya sina Dustin at Mike na maghanap ng substitute. Naisip ni Mike si Nancy, ngunit abala ito sa trabaho sa school newspaper at tumanggi. Nasayang ang kalahating araw nila.
Nang kalaunan, may naisip si Dustin at isinama si Mike para imbitahan ang isang tao. Nadaanan nila si Chrissy na parang lutang. Mag-isa itong naglakad papunta sa kakahuyan at parang may hinihintay. Nakarinig siya ng kampana at nakita ang isang orasan sa puno. Nang tumunog ito ng 4 na beses, nabasag ang salamin at lumabas ang mga gagamba. Napaatras siya at nasalubong si Eddie, ang hinihintay niya. Gusto ni Chrissy bumili ng mas malakas na gamot, walang stock si Eddie, ngunit inimbitahan siyang sumama sa bahay nila para kunin. Gabi na, bumagsak sa exam si Eleven, ikinadismaya ng teacher. Mas lalong lumalim ang lungkot niya. Pauwi, dala niya ang ginawang wooden house, ngunit tinripan siya ni Angela at natumba siya at nadurog ang gawa niya. Binalak niyang gamitin ang superpowers niya, ngunit walang nangyari. Nagtawanan ang mga estudyante. Dumating ang teacher at naawat ang gulo. Hindi nagsumbong si Eleven, ngunit alam ng teacher na si Angela ang gumawa, kaya dinala siya para questioning, na lalo lang nagpainit ng galit nito. Samantala, 2 laban ang magsisimula sa Hawkins High, ang basketball league at ang Hellfire game. Puno ng tao ang ife, walang nakita si Lucas na kaibigan. Sina Mike at Dustin, kasama si Erica, ay papunta sa Hellfire game. Noong una ayaw ni Eddie na sumali ang middle schooler, ngunit nang makita niya kung gaano kagaling si Erica, umayag siya agad. Sa basketball game, biglang nadulas ang player at nasugatan ang isa, kaya napilitang ipasok si Lucas. Kahit inexperienced, mahusay ang nilaro niya. Sa huling sandali ng board game, kay Erica nakasalalay ang panalo, at sa basketball game, kay Lucas. Nagtagumpay ang magkapatid at nanalo sila pareho. Habang nagdiriwang si Erica, si Lucas ay nakaramdam ng lungkot at pilit nang umiti habang sumasama sa teammates niya. Si Max naman, nakarinig ng news report, lumabas para pakainin ang aso, at nasalubong sina Eddie at Chrissy na bumalik para sa goods. Nang naghalungkat si Eddie, muling narinig ni Chrissy ang 4 na chimes. Pumasok siya sa bahay at nakita ang ina niyang nananahi, ngunit may malamig na tingin. Isinara niya ang pinto at nagbago ang paligid, may family portrait na nakasabit. Tumakbo siya pababa at nakita ang ama niyang nakatali ang bibig at mata. Natawag na ni Eddie ang nahanap niyang goods, ngunit hindi gumagalaw si Chrissy sa sala at kumikislap ang mga ilaw. Dito lang nalaman na hindi hallucination ang lahat, target siya ng halimaw mula sa upside down. Sa isip niya, bumababa ang isang sunog na bangkay, tinatawag ang pangalan niya. Sinubukan niyang tumakas ngunit nakapako ang exit. Hinawakan ng halimaw ang pisngi niya at umangat siya. Sa totoong mundo, tumusok ang kuko ng halimaw sa bungo niya. Tumama siya sa kisame, nabali ang mga buto niya, at sumabog ang mga mata niya, nagkalat ang dugo. Sa kabilang banda, nagising si Max mula sa bangungot at uminom ng painkiller. Nakarinig siya ng sirena. May mga pulis sa labas ng bahay ng kapitbahay nila. Sigurado ang nanay niya na si Eddie ang may gawa. Nakaupo sa doorstep ang uncle ni Eddie, gulat na gulat. Kararating lang niya mula sa night shift at nadatnan niya ang bangkay sa sahig. Sinubukan niyang ipaliwanag sa pulis na wala siyang kasalanan. Simula nang mawala si Sheriff Hopper, si Deputy Powell ang naging sheriff at may contact sa US military. Nagko-collect ng ebidensya ang forensics. Tinawagan ni Powell ang military para i-report ang isa pang kakaibang insidente sa Hawkins. Mabilis itong nabalita, ngunit hindi ibinunyag ang identity ng biktima. Takot ang mga tao, iniisip na may demonyong gumagala. 2 ang suspects ng pulis. Una si Eddie na biglang naglaho. Pangalawa si Jason, boyfriend ni Chrissy. Dahil nag-celebrate sila ng panalo sa Venice Burger, na abandonado na ngayon, inaresto si Jason for trespassing. Sa interrogation, tinanong ni Sheriff Powell tungkol kay Eddie, at agad inakala ni Jason na pinatay ni Eddie si Chrissy. Pinakita niya sa teammates ang group photo ng Hellfire Club at sinabing masama si Eddie. Imahinasyon niya ang sakripisyo ni Chrissy para sa demonyo. Lumipat ang eksena sa military colonel na tinitingnan ang bangkay. Sinubukan ni Lucas ipagtanggol ang Hellfire Club, sinasabing board game lang iyon. Ngunit dahil sa paniniwala ng tao, walang naniwala. Pati siya ay pinaghinalaan. Nagamit niya ang kapatid niyang si Erica para hindi siya gawing target. Ngunit dahil sa galit at pananalita ni Jason, nagsimula ang paghahanap kay Eddie.
May isa pang grupo na naghahanap kina Eddie, Max at Dustin na may kaunting alam tungkol sa sitwasyon. Napansin ni Max ang kumikislap na ilaw kagabi at nakita niya si Eddie na palihim na umaalis sakay ng kotse sa may bintana. Pinaghinalaan niyang may kinalaman ito sa upside down kaya hindi niya sinabi sa pulis. Sa halip, pumunta siya kay Dustin para alamin kung ano ang dapat gawin. Nagtitiwala si Dustin sa pagkatao ni Eddie, taimtim na naniniwalang hindi ito papatay. Nagpasya siyang pumunta sa video store para manghiram ng telepono para tawagan ang mga kaibigan ni Eddie. Baka sa ganitong paraan, matagpuan nila ito at malaman ang nangyari. Samantala, may eroplanong patungong Hawkins papuntang California. Inabot ni Mike si Eleven ang bulaklak pagkalabas niya ng eroplano. Pagkatapos ay kinakabahan niyang binati si Will at Jonathan. May hawak na painting si Will, matagal nang nag-aalangan na ibigay ito. Sumama na lang siya sa grupo at pinanood si Mike at Eleven na ipinapakita ang kanilang lambingan. Masiglang ikinuwento ni Eleven ang kanilang plano para sa araw. Tinanong siya ni Mike kung darating ba ang kaibigan niya at umiwas si Eleven sa sagot. Nagtaka si Will dahil wala namang kaibigan si Eleven pero hindi niya ibinunyag ang kasinungalingan. Pumunta ang grupo sa isang ice skating rink. Ngunit sina Jonathan at ang lalaking nagde-deliver ng pizza ay hindi sumali, sa halip ay pumunta sila sa isang junkyard sa gilid ng bayan para maglaro ng golf. Babalik sila para sunduin ang lahat pag oras na. Muli na namang nagsinungaling si Eleven, sinasabing madalas siyang pumupunta roon para maglaro. Nang nagkaroon ng pagkakataon si Will na tanungin siya kung bakit, iginiit ni Eleven na hindi siya nagsisinungaling pero halatang mabigat ang nararamdaman niya. Isinuot ni Will ang kanyang skates at sumunod na lang mula sa likod, ayaw masira ang masayang aura ng magkasintahan. Kadarating lang ni Angela at ng grupo niya sa skating rink nang marinig nila ang may babaeng nagrereklamo tungkol sa pakikipaglaro ni Eleven sa isang lalaki. Gusto nilang gumanti dahil sa pangaral ng guro noong nakaraan, kaya nilapitan nila si Eleven para kausapin at inimbitahan siyang magskate. Para mapanatili ang kasinungalingan, napilitan siyang pumayag, pero nang dalhin siya sa gitna ng rink, kasunod ang isang lalaking may dalang video camera, napansin ni Will na may mali. Sinabi niya kay Mike ang totoo, pero huli na. Nagsimula na ang kalokohan. Kasabay ng tugtog, pinalibutan si Eleven ng grupo, tinawag siyang freak. Habang pinipigilan ni Mike ang cameraman, nabuhusan na si Eleven ng inumin. Tumawa ang mga nanonood. Gusto nang umiyak ni Eleven pero pinigilan niya ang sarili. Nang makita niyang papalapit si Mike, naghanap siya ng lugar na mapagtataguan. Hinagilap ni na Mike at Will si Eleven kung saan-saan, pati sa banyo ng babae, pero hindi nila siya makita. Sa totoo lang, hindi naman malayo ang pinuntahan ni Eleven. Nagtago lang siya sa isang storage room na pang-staff lang. Tahimik na pinupunasan ang luha, narinig niya ang tawanan mula sa labas. Binuksan niya ang bintana at nakita sina Angela at ang grupo nitong natatawa habang pinapanood ang video. Gusto niyang lumabas at kausapin sila, pilitin si Angela na humingi ng tawad at tulungan siyang panatilihin ang kanyang kwento, pero habang lalo siyang nasasaktan, lalo namang maraming tawanan ang naririnig. Dahil sa matinding galit, kinuha niya ang isang skate at inihampas sa mukha ni Angela na nagdulot ng pagdurugo. Matapos ang tamis ng paghihiganti, hindi naging masaya si Eleven. Nakatayo lang siya, natulala habang nakatingin ang mga tao at umiiyak si Angela sa sakit. Pati sina Mike at Will ay nagpanik. Naramdaman ni Eleven ang matinding pag-iisa, puno ang isip niya ng mga tanong ni Mike at Eve Brenner. Sa bahay, walang kamalay-malay si Joy sa problema ni Eleven. Kasalukuyan niyang pinag-uusapan ang isang sulat kasama ang reporter na bumisita. Bukod sa balitang buhay pa si Hopper, may nakalagay ding contact number sa sulat. Nagtatapos ito sa pangalan ng isang restaurant. Kilala niya iyon dahil doon sila nagplano ni Hopper ng date, isang sikreto nilang dalawa. Ipinapahiwatig nitong si Hopper ang nagpadala ng sulat. Bagamat nagdududa ang reporter at iniisip pang baka kinidnap si Hopper, tanging pagpihit ng numero ang tanging paraan. Para hindi ma-monitor ng mga Soviets, nagdala ang reporter ng counter-surveillance device, sapat para maprotektahan si Joyce sa loob ng 1 minutong tawag. Kaya tinawagan niya ang numero at binuksan ang tape recorder. Sinagot ang tawag sa isang phone booth sa kalsada sa Soviet Union, pero hindi si Hopper ang nasa linya kundi isang Soviet.
Inutos niyang dalhin ni Joyce ang 40,000 dolyar sa Alaska at hanapin ang may-ari ng isang tindahan ng pangingisda para makipagdeal. Basta't maibigay ang pera, makikita nila ang tao. Humiling si Joyce ng patunay na buhay si Hopper, pero tumanggi ang kausap, sinasabing nasa panganib si Hopper at hindi pwedeng kumausap. Sa labas ng phone booth, may babaeng nag-iingay, halatang nagmamadaling tumawag. Ayaw ng kausap na mabunyag ang sarili, kaya pinutol niyang bigla ang tawag. Pagkatapos, paulit-ulit na pinakinggan ng reporter ang recording, sinusuri ang mga mura ng babae. Kahit karamihan ay pagmumura, gumamit siya ng slang na karaniwang ginagamit para tukuyin ang mga guard. Napagtanto ng reporter na malamang isang prison guard ang naniningil at maaaring binayaran ito ni Hopper, kaya may deal. Dahil mataas ang tsansang buhay si Hopper, kinailangan ni Joyce na pumunta sa bangko para mag-withdraw. Ligtas nga si Hopper. Lumundag pala siya sa ilalim ng hagdan nang sumabog ang railgun. Dahil sa taas, nawalan siya ng malay. Pagkagising at pag-akyat niya, nakita niyang may mga kaaway na naghihintay sa itaas. Kaya dinala siya sa Soviets para sa interogasyon. Bilang isang tough guy, tiniis ni Hopper ang iba't ibang torture nang hindi isinasangkot si Joyce. Sa huli, napilitan ang mga opisyal na ipadala siya sa isang kulungan sa Alaska. Impyerno ang lugar na iyon, nagtatrabaho sa matinding lamig, kulang sa pagkain at damit, at may tinatagong nakamamatay na sikreto. Pagbalik sa kasalukuyan, editor na ng school newspaper si Nancy, at palaging naghahanap ng malaking balita. Plano sana niyang isulat ang championship ng basketball team, pero may lumabas na malagim at hindi masolusyon ng pagpatay, kaya nagpasya sila ng head ng pahayagan na si Fred na puntahan ang crime scene. Pero nabakuran na ito ng pulis. Maliban sa mga nakatira roon, walang ibang pwedeng pumasok. Nagsinungaling si Nancy at sinabing housekeeper siya na inupahan ng nanay ni Max dahil wala ang mga magulang at kailangan bantayan ang high schooler. Sumang-ayon si Fred para suportahan ang kwento. Hindi inaasahan, hinarap si Fred ng pulis, sinasabing nakita nila siya sa isang car accident. May mga peklat siya mula doon. Agad niyang ipinaliwanag na aksidente iyon, pero biglang nagbago ang mukha ng pulis, naging puti ang mga mata at may mga litid na lumalabas sa balat nito. Paulit-ulit nitong sinabi na mamamatay tao si Fred. Nagsimulang dumugo ang mga peklat sa mukha ni Fred, pero parang ilusyon lang ang lahat. Hindi nag-transform ang pulis at mabait pa itong pinapasok ang dalawa. Habang bumibisita sila sa ilang bahay, puro tanggi ang nakuha nila at tanging tiyo ni Eddie ang natira. Nilapitan siya ni Nancy kahit pugante ang itsura. Kahit nakilala siya bilang journalist at hindi gustong sumagot ng tsismis, napahinahon siya ni Nancy sa husay ng pananalita. Nangakong iulat niya ang kaso mula sa pananaw ng tiyo. Umubra ito at nagsimula ang kwento. Naniniwala ang tiyo na hindi si Eddie ang mamamatay tao. Ang tunay na killer ay masama ang kalikasan at dati nang may katulad na kaso sa Hawkins. Ang killer ay si Victor na nabaliw, pinatay ang pamilya at kinutkot ang mata ng mga biktima. Nahuli siya at nakulong pero sa lokal na mental hospital lang ikinulong. Naniniwala ang tiyo na nakatakas ito at muling gumagawa ng kasamaan. Pero napagtanto ni Nancy na nawawala si Fred. Habang abala silang nag-uusap, narinig pala ni Fred ang tunog ng kampana sa gubat. Sinundan niya ito at nakita ang isang orasan sa ibabaw ng kabaong. Nang tumunog ito ng 4 na beses, naglitawan sa likod niya ang mga umiiyak na multo. May isang babaeng may kuko na tinuturo si Fred at sinisigawang mamamatay tao siya. Sumang-ayon ang iba pang mga multong walang ilong, kaya tumakbo si Fred palabas ng gubat. Pero pagdating niya sa kalsada, wala siyang makitang tao, kundi isang kereng-kereng sasakyang nasusunog. Samantala, hinanap ni Nancy si Fred hanggang gabi. Dahil walang makitang bakas, nagpasya siyang humingi ng tulong sa pulis. Sa parehong oras, ipinaliwanag ni Max ang sitwasyon kina Steve at Robin, kaya sumama sila sa paghahanap kay Eddie. Pagkatapos ng maraming tawag, nakuha nila ang address ng boss ni Eddie na nagbibigay sa kanya ng mga panindang nakakatakot. Pumunta sila roon ng gabi. Kahit pinindot ni Dustin ang doorbell, walang sumasagot. May napansin na liwanag si Max sa warehouse, kaya pumunta sila roon at nakita nila si Eddie na nagtatago. Akala ni Eddie paparahin siya at muntik nang saktan si Steve gamit ang bubog. Mabuti na lang at naawat siya ni Dustin sa konting papuri at pagpapakalma.
Pinaniwala nila si Eddie na handa silang tumulong. Basta sabihin niya ang totoo, matutulungan nila siya. Wala nang pag-asa si Eddie. Mas sobrang kakaiba ng nangyari at siya mismo hirap paniwalaan. Ikinuwento niya ang lahat. Nang marinig ito, nabanggit ni Dustin ang upside down, ipinahiwatig na ang nakita ni Eddie ay simula lang at mas nakakatakot pa ang katotohanan kaysa kahit anong sumpa. Lumipat ang eksena kay Fred. Sa isip niya, may taong pilit na tumatakas mula sa nagliliyab na sasakyan. Sa takot, napaatras siya at nahulog sa hukay, katabi ng nabubulok na bangkay na puno ng gagamba. Gusto niyang tumakbo pero wala nang labasan. May boses mula sa ilalim at muling lumitaw ang sunog na halimaw. Tinatawag niya ang pangalan ni Fred, papalapit ng papalapit. Nakatulala si Fred sa matinding takot habang papunta sa ulo niya ang kuko ng halimaw. Sa realidad, iniangat si Fred sa ere, unti-unting nababaling ang buto niya, gaya ng nangyari kay Chrissy. Biglang pumutok ang mga mata niya, saka bumagsak ang katawan mula sa taas. Tahimik ang kamatayan pero puno ng pahirap. Lumitaw ang tunay na anyo ng halimaw sa upside down, may mga litid sa likod na kumakawala habang bumabagsak ito. Lumayo ang kamera, ipinapakita ang nakakatakot nitong hitsura at mga paniking umiikot sa paligid. Sa kabilang banda, inihagis ni Eleven ang roller skate sa babae sa sobrang galit. Tumilapon ang dugo dahil sa lakas ng tama. Dumating ang paramedics habang nakapaligid ang mga taong nagbubulungan. Nakaupo si Eleven sa gilid, nanginginig sa takot, walang masabi. Dumating sina Jonathan at Lucas para sunduin siya, tinangkang pigilan na mangyari pang muli ang trauma. Kahit sinusubukan pa nila magpatawa, nanatiling tahimik ang mga bata sa likod ng sasakyan. Pagdating sa bahay, hindi nila masabi kay Joyce na siya namang may sariling sikreto kasama ang reporter. Sinabi nila sa mga bata na ipadadala siya ng kumpanya sa business trip, pero ang totoo, plano nilang lumipad papuntang Alaska para iligtas si Hopper. Dahil hindi nila alam ang problema ni Eleven, hindi nila napansin ang kakaiba sa hapagkainan. Halatang mabigat ang iniisip ni Jonathan. Si Lucas na ang nagkwento tungkol sa nangyari sa skating rink. Kahit hindi siya nagbanggit ng pangalan o nanisi, hindi nakapagtimpi si Mike at sinabing may isang taong nagdulot ng malaking problema. Umuwi si Eleven sa kwarto niya, humiga at nalungkot. Samantala, kumikilos ang halimaw sa upside down. Sa loob ng luma at sira-sirang kastilyo, maraming litid ng laman ang bumababa at tumutusok sa likod ng halimaw, saka iniaangat ang katawan nito na parang may ritual. Kinaumagahan, nagising si Lucas sa burger shop at nakita niyang nag-recruit si Jason ng 2 tauhan para hulihin si Eddie at pilitin itong umamin. Dahil ayaw maiwan, napilitang sumama si Lucas. Sa oras na ito, nagtatago pa rin si Eddie sa warehouse. Nakakarinig siya ng ingay at akala niya natagpuan na siya, pero sina Dustin lang pala at ang grupo. Nagdala sila ng pagkain at sinabi ni Dustin na nasagap niya mula sa police radio gamit ang kanyang e-mind reading machine na si Eddie na ang pangunahing suspect at may arrest order na. Isang solusyon lang ang meron, hanapin ang totoong salarin at patayin ito para mapatunayan ang pagiging inosente ni Eddie. Mukhang madali lang, lalo na't may karanasan na ang grupo sa pakikipaglaban sa mga halimaw. Kahit wala si Eleven, tiwala sila. Si Eddie lang ang hindi nakakaintindi. Biglang umalinggaw ang sirena at dumaan ang maraming police car. Natagpuan na nila ang bangkay ni Fred. Ininteroga ni Sheriff Powell si Nancy, ngunit napadaldal ito at nabanggit si Victor, isang napakasamang tao na pumatay sa buong pamilya niya at nakakulong ngayon sa mental hospital. Sa sandaling iyon, nakita ni Nancy ang coach sa malayo, sina Dustin at Steve. Bumalik sila sa unang crime scene at umupo sa outdoor table. Ipinanukala ni Dustin na ang mamamatay tao ay halimaw na kontrolado ng Mind Flayer, isang bagong uri na gumagamit ng mahika para umatake, pero kulang siya sa ebidensya. Napansin ni Nancy na balisa si Fred nang dumating sa trailer park para mag-interview, katulad ni Chrissy bago siya namatay. Kahit magkaiba ang lugar, si Chrissy ay sa school bathroom, nakahanap si Robin ng ugnayan. Tinutunto ng killer ang mga biktima, at nakita ng mga biktima ang tunay na anyo nito, dahilan para sila'y mabahala at humingi ng tulong. Ngunit hindi agad maniniwala ang pulis sa ideya ng halimaw. Nakita ni Max si Chrissy na lumabas mula sa opisina ng school psychologist, kaya nagpa siyang puntahan ito ng grupo. Pero may ibang plano si Nancy.
Pumartner siya kay Robin at sabay silang umalis. Gayunpaman, matapos silang umalis, biglang kumislap ang ilaw sa bahay ni Eddie at mailumitaw na itim na bitak sa kisam, nakalutang sa hangin. Nakapikit ang mga mata nito at sa katunayan ay pumapasok ito sa malawak na espasyo ng kamalayan, minomonitor ang kasalukuyang buhay ng bawat tao sa bayan. Sa kalaunan, tinutok nito ang isang batang lalaki na papunta upang hanapin si Eddie kasama si Jason. Nang bigla siyang makaramdam ng sakit ng ulo at dumugo ang ilong, hindi niya ito gaanong pinansin. Nagmadali silang pumunta sa isang car warehouse kung saan may bandang nagpa-practice. Si Eddie ang gitarista ng banda, ngunit hindi alam ng mga miyembro kung nasaan siya. Gayunpaman, sa takot kay Jason, nagbigay sila ng bakas. Hinahanap na ni Dustin si Eddie at maaaring alam kung nasaan siya, kaya pumunta si Jason sa bahay ni Dustin, ngunit walang tao roon. Nabalisa si Lucas at sinubukang abisuhan si Dustin, pero malabo ang mensahe niya, kaya nalito si Dustin. Kinuha ni Max ang walkie-talkie, sinabi kay Lucas na magkita sa school mamayang gabi at ipapaliwanag nila ang lahat. Gusto pang makipag-chat ni Dustin, ngunit nahuli siya ni Jason na kahina-hinala ang kilos. Kinailangan niyang magsinungaling, sinasabing nakakita siya ng bakas at alam kung saan nagtatago si Eddie. Samantala, bumisita na si Max sa school psychologist, pero nabigo siyang kumbinsihin ang psychologist na tumulong. Nagsinungaling si Max na pupunta sa banyo at ninakaw ang susi ng opisina ng psychologist. Pagkatapos, nang hindi nagpaalam, sumakay siya sa kotse at sinabi kay Steve na magmaneho agad. Plano nilang pumunta sa school para tingnan ang counseling files ni Chrissy. Nagmadali sina Nancy at Robin papunta sa public library. Pinaghihinalaan ni Nancy na may kakaiba sa kaso ni Victor, kaya gusto niyang kunin ang mga ulat mula sa taon ng pagpatay. Naiinis si Nancy kay Robin na patuloy na nagtatanong sa personal na buhay ni Nancy, sinasabing magkaibigan lang siya at si Steve, na parang tinutulungan niyang maging magkatuluyan sina Nancy at Steve. Sa kabila ng kakaibang ugali ni Robin, nagkaroon siya ng swerte sa trabaho at mabilis na nahanap ang mga news record tungkol kay Victor. Noong 1959, nahuli siya sa pagpatay sa kanyang pamilya, ngunit tumangging aminin. Buka ang loob niyang sinabi na gawa ito ng isang sinaunang demonyo. Humingi pa siya ng pari para itaboy ang demonyo, pero nabigo. Galit na galit ang demonyo at brutal na pinatay ang pamilya ni Victor, kinutkot pa ang kanilang mga mata. Pinayagan nitong mabuhay si Victor bilang parusa, ngunit hindi kumalat ang kwento. Nakulong si Victor sa isang mental hospital. Hinulaan ni Robin na nakipagkasundo ang pulis noon para sa guilty plea. Kung totoo ang sinabi ni Victor, ang pamilya niya ang posibleng unang biktima. Sumakay sina Joyce at ang reporter sa eroplano ngayong umaga, at pagkatapos nilang umalis, naging mas kakaiba ang atmosfera sa bahay. Naglock si Eleven sa kwarto at hindi bumaba para sa almusal, kaya dinala ni Mike ang 2 waffle. Sinusubukan siyang kausapin ng tapat. Gusto niyang bumukas ang bata at makita siya bilang ligtas na kanlungan. Nasa pinakamababa si Eleven, inaayos ang kabin ni Hopper at pinapakita na hindi niya naintindihan si Mike. Pakiramdam niya, tinitingnan siya ni Mike tulad ng iba bilang halimaw, kahit sinabi nitong nagmamalasakit siya. Ipinaliwanag ni Mike na iba si Eleven sa ordinaryong tao. Sila ay parang mga pawn, pero si Eleven ay isang superhero. Habang nag-aaway ang magkasintahan, tumunog ang doorbell sa baba. Akala ni Jonathan na bumalik lang ang kanyang ina, pero binuksan niya ang pinto at nakita ang 2 pulis. May warrant para arestuhin si Eleven dahil sa insidente sa roller rink at dinala siya ng walang paliwanag. Sinundan ni Mike ang police car, pinapasigla si Eleven na manahimik at ipinangako na ililigtas siya. Sinubukang kontakin ni Jonathan ang kanyang ina, ngunit nasa eroplano na siya, kasama ang reporter papuntang Alaska. Sa interrogation room ng police station, napagtanto ni Eleven ang kahihinatnan ng kanyang padalos-dalos na kilos. Nabigyan niya ang babae ng malakas na hampas, pero nang napaluha, nagkunwaring bobo si Eleven sa harap ng pulis. Sa huli, ipapadala siya sa Juvenile Detention Center. Nalaman ito ni Jonathan sa front desk, ngunit hindi siya guardian at hindi maaaring mag-apply sa C-11. Manonood na lang siya habang dinala si Eleven sa prisoner transport vehicle. Huminto ang sasakyan sa kalsada ng 3 kotse. Isang babae na nakasuit ang bumaba, ipinakita ang sa mga gwardya, at inilipat si Eleven sa kanya.
Ngunit siya ay tauhan pala ni si Sam. Balak nang mag-retire ni Sam sa bahay sa Nevada hanggang dumating ang kolonel. Isang gabi, ipinakita niya kay Sam ang mga larawan ng kakaibang kaso. Naniniwala ang militar na may kaugnayan ang pagpatay sa psychic girl. Matapos lahat, sinanay siya ni Brenner para maging assassin. Pinaghihinalaan ng kolonel na buhay pa si Eleven at may tulong ng gobyerno, partikular si Sam na tinanggal sa trabaho. Kaya binisita niya si Sam, hiningi na ibigay si Eleven. Itinanggi ni si Sam ang lahat. Hinanap ang bahay niya, pati ang homework ng mga anak niya kinuha. Akala ni Sam na ligtas ang Reno, kaya sinuggest niyang lumipat si Joyce, kasama si Eleven, pero mali pala at muling nasa krisis ang Hawkins. Nagpasya siyang personal na dalhin si Eleven, umaasang kakayanin niyang labanan ang halimaw gamit ang superpowers. Ngunit sinabi ni Eleven na wala na siyang kapangyarihan. Gayunpaman, sinabi ni Sam na huwag mag-alala, may backup plan siya para ibalik at palakasin pa ang powers ni Eleven. Pero dahil iniisip ng militar na banta siya, hindi maipapahayag ni Sam ang kinaroroonan ni Eleven at kailangang itago ang pagkuha sa kanya. Gusto ni Eleven iligtas ang mga kaibigan niyang nasa panganib, kaya pumayag siya sa plano ni Sam. Samantala, dinala ng babaeng nakasuit ang dalawang investigator sa bahay ni Joyce. Sa puntong ito, nasa eroplano pa si Joyce at malapit nang dumating sa destinasyon. Nang matanggap ang balita, nakatagpo ni Hopper ang prison guard at nagplano silang magsabwatan. Ang piloto, na nakikipagkita kay Joyce, ay smuggler na madalas magbigay ng American goods sa prison guards. Basta makuha ang bayad ngayon, lilipad siya bukas papuntang prison. Pagkatapos ibigay ang pera, makakasakay si Hopper at aalis. Nagbigay ang prison guard ng escape route, pero hindi natutulong pa. Kung mabigo si Hopper makarating sa meeting point, babagsak ang plano ng pagtakas. Ngunit may estratehiya na si Hopper. Sa gabi, binayaran niya ang preso ng pagkain, pinaputol ang kanyang leg chain gamit ang martilyo habang nagtatrabaho sa riles. Pumayag ang preso at ginawa ang trabaho ng walang awa. Pagdating ng gabi, dumating si Joyce sa Alaska at naibalik si Hopper sa kulungan. Nakalusot siya sa gwardiya na nag-iinspeksyon sa kanyang shackles. Pagbalik sa selda, tinanggal ni Hopper ang sapatos at tela sa paa, ipinapakita ang malalim na sugat. Tinitiis ang matinding sakit, tinanggal ang shackles at nagsimula magpainit sa selda. Sa kabilang banda, sinundan ni Jason ang bakas ni Lucas at natagpuan ang gubat. Doon, natuklasan niya ang cabin na tahanan pala ni Hopper. Matapos ang laban sa malaking monster, iniwan ang cabin sa pagkasira. Inutusan ni Jason ang teammates na maghanap habang nakita ni Lucas ang pagkakataon na sumali sa gang sa school. Pagkatapos maghanap sa school, nakuha ni Max hindi lang ang files ni Chrissy, kundi pati ni Fred. Parehong nakaranas ng matinding sakit ng ulo, pagdurugo ng ilong, at bangungot, lahat may kaugnayan sa trauma, tulad ng karanasan ni Max. Biglang may narinig siyang tumatawag mula sa labas na may hawak na flashlight. Lumabas siya, at natagpuan ang katahimikan sa koridor. May tunog ng chimes mula sa isang vintage wall clock. Si Max, tulad ni Chrissy at Fred, nakaranas ng ilusyon ng TikTok ng orasan. Dinala ng babae sa suite ang dalawang agent sa bahay ni Joyce, sinasabihan ang tatlong bata na dinala si Eleven ni Sam upang ibalik ang superpowers. Kailangan ng bayan ang kapangyarihan niya para malampasan ang panganib. Sinabi sa mga bata na manatili sa bahay at iiwan ang dalawang agents para protektahan sila. Ipinasa niya kay Mike ang isang sulat mula kay Eleven, sinasabi na pupunta siya upang maging superhero muli. Ngunit sa puntong ito, nasa panganib ang kaibigan nilang si Max, nakakaranas ng parehong sintomas tulad ni Chrissy, tila natigil sa trance. Hindi naman nasaktan si Max at biglang nagising nang malapit siya sa orasan. Kahit ginulat, malinaw ang isip at sinusuri ang murder cases. Lahat ng biktima ay nakaranas ng matinding sakit ng ulo na lumalala sa bangungot. Nakakakita sila ng hallucinations, kaugnay ng trauma, at kapag lumala ang hallucinations, pinapatay sila ng halimaw. Nakakaranas si Max ng sakit ng ulo sa 5 araw na. Hindi niya alam kung gaano katagal ang natira, ngunit ang unang 2 biktima ay brutal na pinatay sa loob ng 24 oras mula sa unang hallucination. Ipinapahiwatig nito na baka hanggang bukas lang ang oras ni Max. Naging tensyonado ang atmosfera sa kwarto. Biglang may ingay mula sa labas.
Kinuha ni Steve ang lampara para imbestigahan. Sa gulat niya, dumating si Lucas para i-report na baliw na si Jason na kinasasangkutan ang maraming tao sa paghahanap kay Eddie. Kasama si Dustin sa listahan pero nanatili siyang kalmado dahil mas mahalaga ang sitwasyon. Patay na oras para kay Max. Kinabukasan, napagtanto ni Jason na niloko siya. Bumisita siya sa bahay ni Lucas, ngunit walang tao. Nakatago si Lucas sa basement ni Mike na bahala sa balita tungkol sa sinasabi ni Victor tungkol sa sinaunang demonyo. Nalilito sina Lucas at Steve pero malinaw ang isip ni Dustin. Kung hindi nagsisinungaling si Victor, siya lang ang kilalang nakaligtas at dapat may paraan para sirain ang sumpa at baka mailigtas si Max. Ngunit may tanong, binuksan ni Eleven ang upside-down door noong 1983, ngunit nangyari ang insidente ni Victor noong 1959. Paano makalipat sa oras ang halimaw mula sa upside down para pumatay? Kaya naniniwala si Steve na nagsisinungaling si Victor. Determinado si Nancy na personal na bumisita sa mental hospital. Nakuha niya ang 2 student aids mula sa kaibigan at nagkunwaring star psychology student. Ang direktor ng ospital ay isang taong may mataas na kaalaman. Umaasa si Nancy na makukumbinsi siya ng kanyang scholarly persona at makapasok kay Victor. Sa pagkakataong ito, kasama niya si Robin, ngunit bago sila umalis, kailangan niyang ikubli ang rebelde niyang anyo. Pagkatapos nilang umalis, sa wakas ay itinigil ni Max ang pagsusulat ng mga sulat na iniiwan niya para sa mga kaibigan matapos ang kanyang kamatayan. Nabigla ang mga kaibigan sa ginawa niya, hindi alam kung paano tumugon. Hindi nila inakalang maaaring mapatay ang batang babae sa harap nila. Biglang may naisip si Max. Gusto niyang pumunta sa East Hawkins. Si Steve ang naatasang bantayan ang mga bata, pero hindi niya mapigilan si Max at napilitan siyang ihatid siya sa East Hawkins. Huminto sila sa bahay ni Max. Nilagay niya ang mga sulat para sa pamilya at kamag-anak sa mesa. Habang aalis, nakita niya ang kanyang ina na naglalaba at lumapit para magpaalam, pinapayo na baka may mangyari at humiling na tulungan ihatid ang mga sulat. Niyakap siya ng ina, tiniyak na wala nang mangyayari. Ngunit nang dumaan ang ulap, nagbago ang tono ng ina, sinabing kung may mangyari, kasalanan niya. Sinubukang humila si Max, pero tumunog ang kampana, at ang tao sa harap niya ay ang halimaw na humahabol sa kanya. Niloloko siya sa pagsusulat ng sulat, sinabing hindi nito atraso ang mga pagkakamali, pero hindi siya pinatay ng halimaw ngayon. Nang makalabas si Max sa hallucination, nawala ang ina. Hindi siya nag-atubiling manatili at mabilis na bumalik sa kotse, ayaw ibahagi ang karanasan. Samantala, dumating na sina Nancy at Robin sa mental institution. Hindi komportable si Robin sa kanyang maskuladong disgis, at takot si Nancy na baka mahuli sila, kaya pinapayuhan niyang manahimik. Nang makilala nila ang direktor, nireview niya ang kanilang ID at recommendation letter mula sa professor, pero hindi niya pinayagan si Nancy dahil sobrang delikado si Victor. Ngunit nang mawala ng pasensya si Robin, napangiti ang direktor sa galit, ngunit magalang na pahayag, kaya pinayagan silang makipagkita kay Victor ng 10 minuto mag-isa, habang siya ang nag-aakay. Ipinakilala niya ang bagong uri ng therapy. Kung makikinig ang mga pasyente sa kantang may personal na kahalagahan, maaari itong magpasigla sa kanila. Ngunit hindi pa natatanggap ni Victor ang paggamot na ito. Pinanatili siya sa ward para sa mga kriminal, sa selda na pinakaloob. Nakaupo siya roon, kinakamot ang ibabaw ng mesa gamit ang kanyang mga kuko. Nang malaman ni Victor na may bibisita sa kanya, hindi siya natuwa, iniisip ng mga journalist ito. Ngunit nang ipahayag ni Nancy na dumating sila para humingi ng tulong, pinaghihinalaan na bumalik ang sinaunang demonyo, umikot siya. Gayunpaman, bulag siya, na ang mga mata ay nagdusa na sa reno. 2 ahente ang naatasang protektahan si Jonathan, ngunit ginugol nila ang oras sa pagpapahinga sa sofa. Naiinis si Jonathan, pakiramdam niya ay hindi ginagawa ng ahente ang kanilang trabaho. Kaya nagplano siyang palihim na dalhin sina Will at Mike patungong Hawkins upang sumali sa laban. Kaya nagplano siyang mag-order ng pizza delivery na nagbibigay ng pagkakataon na makatakas sa pamamagitan ng bintana. Dahil gutom ang mga ahente, pumayag sila sa pizza order. Habang naghihintay ng pizza, tahimik na inimpak ng gang ang kanilang mga gamit.
Ngunit nang tumunog ang doorbell, hindi kaibigan ni Jonathan ang dumating, kundi mga sundalo, ganap na armado. Isang ahente ang nabaril pagkapagbukas ng pinto. Sinubukan ng isa pang ahente na protektahan ang mga bata, ngunit siya rin ay nabaril. Sa pagkakataong iyon, dumating ang pizza man, at nang makita ang kanyang mga kaibigan na tumatakbo palabas, wala siyang magawa kundi simulan ang kotse at tulungan silang makatakas. Samantala, nagkaroon ng problema si Joyce. Dinala nila ang pera upang makipagkita sa isang smuggler sa Alaska. Binigyan ni prison guard si Hopper ng escape route, tanggalin ang mga handcuffs, tawirin ang gubat, patungong kanluran patungo sa isang malaking simbahan. Dapat ay makipagkita sa smuggler doon kapag natanggap ang ransom. Sa kinabukasan ng gabi, dapat na maibalik si Hopper. Ngunit hindi optimistiko ang prison guard tungkol sa pagtakas na ito. Gayunpaman, tiwala si Hopper. Habang hinahampas ang riles ng tren, sinadya niyang basagin ang handle at humiling ng bagong tool mula sa guard. Nang pumasok ang jailer sa tool room, sumunod si Hopper nang hindi napapansin. Mabilis niyang pinatay ang jailer, ngunit may nakapansin sa sitwasyon. Isa pang jailer, nang makita si Hopper na wala sa kanyang post at walang tao sa labas ng tool room, nag-armas at nag-imbestiga. Natagpuan niya si Hopper na tinatanggal ang handcuffs. Sa sumunod na pakikipaglaban, aksidenteng pumutok ang baril. Ang putok ay nagdala ng mas maraming jailers. Tanging maharang lang ang pinto gamit ang mesa at makatakas ng walang sapin sa paa sa ibabaw ng bubong. Nang makapasok ang jailer sa tool room, nakita nila ang isang bomba na tumitiktak. Sumabog ito, nakakuha ng atensyon ng lahat, habang si Hopper ay tumatakbo na sa kalapit na snowmobile. Nang nagtago si Hopper sa simbahan, nakayuko sa isang sirang kama at nabubuhay sa peanut butter, sumugod ang mga sundalo, binugbog siya, at dinala pabalik. Ang prison guard na tumulong sa kanyang pagtakas ay nahuli rin. Lumabas na tinalo sila ng smuggler. Habang binibilang ang ransom na dinala ni Joyce, inalok niya sila ng kape, ngunit pagkatapos ng ilang tasa, nakaramdam sila ng antok at sa huli ay nawalan ng malay. Umaasang kumita ng karagdagang pera, nilamon ng smuggler ang ransom, napagtanto na parehong mahalaga sina Hopper at ang prison guard, at na maganda rin ang halaga ng dalawang Amerikano. Nakipag-ugnayan siya sa warden. Plano niyang dalhin si Joyce at ang reporter sa kulungan kinabukasan. Sa kabilang banda, matapos ipahayag ni Nancy ang sitwasyon ni Max, sa wakas ay nakumbinsi niya si Victor na magsalita tungkol sa kanyang nakaraan. Gayunpaman, hindi itinuturing ni Victor na siya ay isang maswerteng nakaligtas. Bagaman buhay siya, hindi naiiba ang kanyang buhay sa pag-iral sa impyerno. Noon, siya ay retiradong sundalo. Salamat sa mana ng lolo ng kanyang asawa, nakabili ang kanilang pamilya ng 4 ng maayos na villa. Mahal ng kanyang anak na babae ang bagong bahay, ngunit ang bunsong anak na si Henry ay tila medyo malungkot. Akala ni Victor ay sensitibo lang siya at hindi pinansin. Ngunit isang buwan matapos silang lumipat, maraming misteryosong pinutol at pinagkagulo-gulo na bangkay ng hayop ang lumitaw sa paligid na nagdulot ng takot sa pamilya. Ipinahayag ni Victor sa pulis na inisip na isang wildcat ang may kasalanan at hindi na inimbestigahan pa. Ngunit pinaghihinalaan ni Victor ang masamang puwersa at nagbantay sa pintuan tuwing gabi na may baril. Parang lahat sa bahay ay pinagkatiwalian. Punuin ng kanyang asawa ang bathtub ng tubig, ngunit puno ito ng gagamba. Ngunit, nang suriin ni Victor, wala siyang nakitang kakaiba. Nagsimula ang anak niyang babae ng bangungot, at si Victor mismo ay nakakaranas ng hallucinations. Nakikita ang baby carriage na itinapon sa nagliliyab na fireplace, kasabay ng sigaw ng sanggol. Pumunta si Victor sa attic ng villa at natagpuan ang lugar na inaakala niyang pugad ng kasamaan, naglalaman ng mga bagay na nakita lang niya sa hallucinations. Napagtanto niyang nakapugad ang kasamaan sa kanilang tahanan. Isang araw, habang biglang tumutugtog ang radyo at kumikislap ang mga bombilya ng bahay, naging tiyak si Victor sa presensya ng masamang nilalang. Ang kanyang asawa ay itinataas sa kisame, nabasag ang kanyang mga buto isa-isa, at sumabog ang kanyang mga mata bago mamatay. Sinubukan ni Victor na tumakas kasama ang mga bata, ngunit nang buksan ang pinto sa harap, bumalik siya sa larangan ng digmaan, alaala mula sa World War II sa isip niya. Habang nakatunganga, narinig niya ang mahinang kanta mula sa likod. Akala ni Victor na ito ay isang anghel na gumagabay sa kanya at sinundan ang kanta pabalik sa pintuan ng kanyang bahay,
ngunit hinarap ang mas brutal na katotohanan. Patay ang kanyang anak na babae at namatay si Henry isang linggo pagkatapos mahulog sa koma. Pinasinungalingan si Victor bilang pumatay sa kanyang pamilya at kalaunan ay dinala sa mental hospital. Minsan ay pinublaw niya ang sarili gamit ang razor blade at sinubukang patayin ang sarili, ngunit pinigilan siya ng direktor ng ospital. Matapos ang kanyang kwento, tinanong ni Nancy kung sino ang anghel. Ngunit, labis sa kalungkutan, humiga si Victor sa kama, humuhuni ng kanta. Sa puntong ito, pumutok ang direktor sa galit. Muling sinuri niya ang credentials na ibinigay ni Nancy at natuklasan na peke ang mga ito. Gusto niyang i-turn over sa pulis. Sinubukan ng dalawang babae na kausapin ang direktor. Ngunit, hindi na ganoon kagalitin si Robin. Habang dumadaan sila sa music therapy area, napagtanto niya kung paano haharapin ang halimaw. Binanggit ni Victor ang musika sa kanyang kwento, at nang tanungin siya ni Nancy tungkol sa anghel, hindi siya sumagot, ngunit humuni ng kanta. Dati nang nabanggit ng direktor na maaaring pasiglahin ng musika ang utak. Marahil ito ang paraan upang maibalik sa realidad ang mga tao na natrap sa dreamlike state. Marahil natagpuan nila ang paraan para iligtas si Max. Sa puntong ito, dumating na si Max sa East Hawkins, ginabayan ni Steve. Nakapark ang kotse sa sementeryo. Narito ang libingan ni Billy. Dumating siya para magpaalam sa kanyang stepbrother. Nakaupo sa harap ng libingan, binabasa ang sulat na isinulat para kay Billy. Ipinapahayag ang kanyang pagsisisi sa hindi pagliligtas sa kanya noon. Humihingi siya ng tawad. Ngunit, habang tinatapos ni Max basahin ang sulat, ang maliwanag na sikat ng araw ay biglang napalitan ng dilim. Narinig ni Max ang boses ni Billy. Medyo nainip si Steve at lumapit upang bilisan si Max. Sa kanyang gulat, natuklasan niya na ang espiritu ni Max ay iniwan ang kanyang katawan nasa conscious space niya. Naglalakad si Billy, natatakpan ng dugo, patungo sa kanya, sinasabing umaasa si Max sa kanyang kamatayan, kaya nanood lang siya. Noong panahong iyon, itinanggi ni Max, ngunit sa mga insulto, kailangan niyang umatras. Pagkahulog sa lupa, malinaw niyang nakita na ang tao sa harap niya ay hindi si Billy, kundi ang halimaw. Sinabi ng halimaw na tapos na ang oras, at nagmadaling tumakas si Max, naghahanap ng taguan. Samantala, desperado si Dustin na kontakin si Nancy, at sinamantala ni Nancy at Robin ang kakulangan ng pansin ng direktor ng ospital upang makatakas at makabiyahe. Natanggap nila ang tawag ng tulong mula kay Dustin. Sa kanilang gabay, nagmadaling pumunta si Dustin sa tabi ni Max na may cassette tape at Walkman, naghahanap ng paboritong kanta ni Max. Ngunit walang record ng playback ang Walkman. Sa puntong ito, sa conscious space niya, nakakita si Max ng lugar na natakpan ng pulang ulap. Pagpasok, nakita niya ang kakaibang tanawin. Isang sinaunang orasan ang nakasuspend sa hangin. Puno ng spider eggs ang lupa at kapag tinitingnan, lumalabas ang maliliit na gagamba. Marami ring nakahiwalay na haligi, bawat isa ay nakatali sa katawan, nagpapakita ng takot. Sinabi ng halimaw na magiging isa siya sa kanila at hinawakan si Max gamit ang flesh vines. Ngunit bago maangkin ng halimaw ang kanyang buhay, inilagay ni Dustin ang headphones sa ulo ni Max. Sa conscious space, narinig ang pamilyar na melodya. Habang nakasuspend ang katawan niya sa tunay na mundo, naaalala ni Max ang magagandang alaala mula sa nakaraan. Nakawala siya sa tali at tumakbo patungo sa malayong exit, patungo sa mga kaibigan na naghihintay sa kanyang pagbabalik. Sa gitna ng pagbagsak ng mga bato at kulog, sa huli, nagtagumpay si Max. Siya ang pangalawang nakaligtas. Pumasok ang puwersang militar sa bahay ni Jonathan. Ang tatlong bata, kasama ang isang nasugatang ahente, ay nakatakas sa kotse na minamaneho ng pizza man. Sa daan, malakas ang pagdurugo ng ahente. Nang siya ay malapit ng mamatay, iniutos niya kay Jonathan na hanapin si Sam, sinasabing nasa panganib si Eleven. Ibinigay niya sa kanila ang isang panulat para makontak si Nina, ngunit huminga na siya ng huling hininga bago niya maisulat ang contact details. Pagkatapos lamang mamatay ang ahente, napansin ni Jonathan na sila ay hinahabol, kaya mabilis niyang iniutos sa pizza man na dumaan sa back roads at magtago. Samantala, inuusisan ng mga Amerikanong sundalo ang bahay ni Jonathan. Nakakita sila ng sulat sa basura na iniwan ni Eleven para kay Mike. Hawak ng kolonel ang sulat, binalaan ang isa pang ahente, at inutusan itong ibunyag ang kinaroroonan ni Eleven.
Lumalabas na nakapasok si Eleven sa Nevada 12 oras bago ito sa gabay ni Sam. Dumating sila sa isang base sa disyerto. Dati itong underground launch well para sa mga missile. Dahil matagal na itong hindi nagamit, nanatili ang base matapos alisin ang mga misele. Ginamit ito ni Sam, isinasagawa ang isang proyekto para ibalik ang mga superpowers. Maraming mananaliksik ang sumuko sa normal nilang buhay para dito. Ngayon, sa wakas ay inilalapat ang eksperimento. Ang device para ibalik ang superpowers ay may codename na Nina. Ngunit habang ipinapakilala ni Sam ang proyekto ni Nina, bumaba mula sa hagdan si 211, isang matandang kakilala. Ito ay si Eve Brenner na inatake ng Demogorgon sa unang season. Lumalabas na hindi siya namatay at naging katuwang ni Sam. Labis na nagulat si Eleven at naalala ang kanyang malungkot na nakaraan. Tumakbo siya patungo sa exit, ngunit ngayon isa na lamang siyang ordinaryong babae. Nahulog siya sa 3 lalaki sa pagdating niya sa elevator at iniksyon siya ng sedative. Lumapit si Brenner, hawak si Eleven na parang ama, sinasabi na siya ay nasa bahay na ngayon. Samantala, sa malamig na bilangguan, sa ilalim ng snowstorm, nahuli at dinala pabalik ang tumakas na si Hopper. Matapos bugbugin siya ng warden, tinanggalan siya ng karapatan sa solitary cell at inilagay sa death row kasama ang iba pang bilanggo. Hindi inaasahan, ang prison guard na tumulong sa kanyang pagtakas ay naroon din nang makita ang duguang mukha ni Hopper. Ipinaliwanag niya na sila ay niloko. Niloko rin sina Joyce at ang reporter. Sinamantala ng smuggler ang kanilang pagkawala ng malay, tinali sila, inilagay sa eroplano, at plano niyang dalhin sa warden bilang bounty. Ngayon, lumipat ang eksena sa 2 matandang kaibigan na nangingisda sa lawa. Napansin nila na bukas ang pinto ng bahay ng boss ni Eddie. Akala nila ay pinalaya na ito sa bilangguan, ngunit sa katotohanan, si Eddie, na naubusan ng pagkain sa warehouse, ay napilitang pumunta sa bahay ng boss upang humanap ng pagkain. Nag-radio pa siya kay Dustin, nag-order ng pagkain at 2 lata ng beer. Si Dustin, Lucas, at Steve, pagod sa nangyari, ay mahimbing na natutulog sa bahay ni Nancy. Naguluhan si Nancy at sumagot sa tawag sa radyo, ngunit natuklasan na nawawala si Max. Nagsimula siyang hanapin ito, natatakot na baka gumawa si Max ng mapanganib na bagay. Natagpuan niya si Max sa sala. Upang hindi maapektuhan ng halimaw, hindi tinanggal ni Max ang kanyang headphones. Ang tuloy-tuloy na musika ay nagpapanatili sa kanya alerto, at nakagawa siya ng sketch ng mga eksena na nakita niya sa upside down, mga gusali na lumulutang sa pulang ulap. Pakiramdam niya, nagulat ang halimaw na nakapasok siya sa mundong iyon. Sinabi ni Dustin na marahil ay nakapasok si Max sa kamalayan ng halimaw sa Rivers. Habang sinusuri ni Nancy ang mga sketch, napansin niya ang pamilyar na stained glass window. Mabilis niyang inayos ang lahat ng larawan, at totoo nga, bumuo ito ng isang gusali na nakilala niya mula sa artikulo sa pahayagan. Ito ay bahay ni Victor na nagpapahiwatig na maaaring ito ang yungib ng halimaw. Upang kumpirmahin ang teorya, ginising niya ang iba upang mag-imbestiga. Ang bahay ni Victor ay naging pinamumugara ng kababalaghan dahil sa nakaraang malagim na insidente. Pinako ang pintuan sa harap, ngunit nagdala si Steve Eve ng crowbar. Gumamit si Robin ng ladrilyo upang mabuksan ang nakalock na pintuan. Pagkapasok, isinara nila ang pinto upang maiwasan ang kahina-hinala, ngunit walang kuryente ang bahay dahil sa hindi na bayarang bills, kaya ginamit nila ang flashlight. Mabilis na nakita ni Max ang lumang orasan na nakasabit sa pader, katulad ng nakita niya sa kanyang mga pangitain. Naghiwa-hiwalay sila upang maghanap ng clue, ngunit matapos umalis sa hall, misteryosong kumislap ang chandelier. Sa libing ni Chrissy, isa sa mga tagasunod ni Jason, ang batang target ng halimaw, ay nakatuon sa eulogy nang mapansin ang orasan na nakasabit sa pader sa pamamagitan ng bahagyang bukas na pinto. Ngunit panandalian lamang ang pangitain at naririnig ang mga hagulgol ng magulang ni Chrissy sa simbahan. Naantig sa mga sinabi ng magulang ng kanyang kasintahan, pinabilis ni Jason ang paghahanap kay Eddie. Nakakuha siya ng litrato sa graduation ni Dustin sa middle school at natukoy si Lucas bilang miyembro ng Hellfire Club. Naniniwala siyang nagtatago sila kay Eddie. Bagaman pinayuhan siya ng bata na ipaalam sa pulis at huwag harapin ang kulto ng pabigla-bigla, hindi naniniwala ang iba sa mga sumpa. Iniisip nilang isang walang awa na baliw ang may kasalanan.
Itinala ni Jason ang lahat ng lugar kung saan nakita ang mga miyembro ng Hellfire Club at nagdesisyon suriin bawat isa. May nagmungkahi na huwag baliwalain ang bahay ng boss ni Eddie. Isang matanda na nangingisda ngayong umaga ang nakakita na bukas ang pinto ng bahay, na nagpapahiwatig na maaaring pinalaya ang boss ni Eddie mula sa bilangguan. Isinulat ni Jason ang impormasyon. Sa kabilang banda, nagising si Eleven mula sa pagkawala ng malay upang makita ang sarili sa Rainbow Room ng Energy Lab. Puno siya ng takot at dumadaloy ang luha sa kanyang mukha. Biglang narinig niya ang ingay sa labas. Nang imbestigahan niya, nakita niya na puno ang Rainbow Room ng mga batang tulad niya, lahat ay may superpowers. Para bang hindi sila lumaki. Puno si Eleven ng pagdududa, ngunit nakita niya ang lab-coded administrator na papalapit mula sa likod, tinatanong kung bakit siya natulog ng matagal. Nang tanungin ni Eleven kung nasaan siya, hindi sumagot ang administrator. Sa halip kumikislap ang ilaw sa itaas. Umiikot muli ang parehong eksena. Lumitaw muli ang administrator sa likod niya, tinatanong kung bakit siya nagising ng huli. Nakaramdam si Eleven ng kakaiba. Natakot, lumiko at tumakbo patungo sa exit, ngunit nang itulak ang pangunahing pinto, nakita niyang nasa Rainbow Room pa rin siya. Lumalabas na eksperimento ito ni Brenner at Sam. Habang wala sa malay si Eleven, inilagay siya sa device na pinangalanang Nina. Hindi alam ni Eleven na nasa experimental apparatus siya. Nalilito siya sa lahat ng pinto na pabalik sa Rainbow Room. Napansin niya ang surveillance light sa silid na nakabukas. Sumigaw siya sa kamera, nakikiusap na pakawalan siya, ngunit walang sagot. Nalilito, naglakad-lakad siya hanggang sa makita ang sarili sa salamin. Sa kanyang gulat, nakita niya sa refleksyon na bata pa rin siya. Sa puntong ito, narinig ang boses ni Brenner sa intercom, ipinaliwanag ang pinagmulan ng codename na Nina. Si Nina ay isang batang babae na nakaranas ng matinding mental trauma at itinago ang malungkot na alaala matapos ang aksidente. Katulad ni Eleven ang sitwasyon niya, nakalimutan din ang ilang bagay dahil sa traumatic accident. Ngayon, nasa gitna siya ng memory fragments at tanging sariling paraan lamang ang makakalabas. Sinubukan ni Eleven na alalahanin ang nakaraan. Bagaman nangyayari ang lahat ng alaala sa realm ng consciousness, ang kanyang pisikal na katawan ay nakahiga pa rin sa maalat na tubig ng aparatus. Sa kanyang kamalayan, nagsasagawa si Brenner ng eksperimento sa mga bata, pinapagamit ang kanilang superpowers upang impluwensyahan ang magnetic field at kontrolin ang liwanag ng bombilya. Kung magaling sila, makakakuha sila ng candy. Nang turn ni Eleven, binigyan siya ng espesyal na pansin ng administrator, ginabayan upang mag-focus at maramdaman sa puso ang enerhiya, ngunit nabigo siya ng 2 beses at tinukso ng kanyang mga kaklase na nasasayang ang oras. Dumugo ang ilong ni Eleven at nang itaas ang kamay upang punasan ito, nakita niyang puno ito ng dugo. Nawala ang mga tao sa paligid niya. Nang pumunta siya sa hallway upang hanapin sila, nakita niya itong puno ng mga bangkay. Sa totoong mundo, biglang huminto ang kanyang puso at nagsimula ang aparato ng alarma, isa-isa. Agad inutusan ni Sam na itigil ang eksperimento at binigyan ng first aid si Eleven. Sa sandaling magising si Eleven mula sa pagkawala ng malay, hinagis niya ang mga bagay kay Brenner at pagkatapos ay tumakbo patungo sa exit. Sinubukan ng 3 gwardiya sa pinto na hadlangan siya, ngunit nawalan sila ng malay dahil sa kanyang superpowers. Gayunpaman, hindi pa ganap na nakabawi si Eleven. Nang lumapit si Brenner sa kanya, masyado siyang mahina upang makipaglaban, ngunit binuksan ni Brenner ang pinto ng elevator na nagbibigay sa kanya ng pagpipilian. Nais ni Eleven na maging bayani muli. Matapos ang matinding pakikibaka, huli na ay hinawakan niya ang kamay ni Brenner, sinusundan siya pabalik upang ipagpatuloy ang eksperimento. Nang ginawa niya ang desisyong ito, nasa isang abandonadong pabrika ng kotse sina Jonathan at ang grupo. Wala na silang maisip na solusyon. Matapos ilibing ang katawan ng ahente, nais nilang hanapin si Eleven, ngunit hindi alam kung ano ang susunod na gagawin. Habang nag-uusap sina Will at Mike, sinabi ni Will na natatakot siyang ipahayag ang tunay niyang damdamin. Sa katotohanan, hindi niya lang kayang ipahayag ang kanyang emosyon. Umupo ang pizza man sa harap ng libingan, nais maglagay ng tombstone para sa yumaong ahente, ngunit napansin niyang hindi sumulat ang kanyang panulat. Biglang nagkaroon ng realisasyon si Mike.
Binuksan niya ang panulat at totoong may nakapaloob na string ng mga numero. Gayunpaman, nang makita nila ang isang pampublikong telephone booth at tinawag ang numero, wala namang sumagot. Ang tanging tunog mula sa telepono ay mula sa isang gaming machine. Ipinapahiwatig nito na nakakonekta sila sa isang computer na binigay ng ahente sa kanila. Ngunit kakaunti lang ang alam ng apat tungkol sa computer at kailangan nilang humingi ng tulong mula sa labas. Nakilala nila si Susie, ang henyo at girlfriend ni Dustin na nakatira sa Salt Lake City. Samantala, sa isang Soviet prison, humingi ng tulong ang prison guard mula sa dating kasamahan, umaasang makipagpalitan sa pera ni Hopper, ngunit hindi pumayag ang kasamahan. Medyo self-destructive si Hopper, naniniwala na siya ay isinumpa. Sinumang umibig sa kanya ay malalagay sa panganib. Namatay na ang kanyang anak na babae dahil sa sakit ilang taon na ang nakalipas, at ngayon si Joyce ay nahuli. Nang marinig ang ugong ng halimaw mula sa loob ng bilangguan, naalala ng guard na nakukulong ang mga halimaw dito. Bigla niyang naisip na wala silang ibang paraan kundi kamatayan. Sa kabilang banda, si Joyce at ang reporter ay tinali at inilagay sa eroplano ng mga smuggler na nagdadala sa kanila sa bilangguan. Napansin ni Joyce na may kapansanan ang pandinig ng mga smuggler, at sa ingay sa paligid, nabangga niya ang isang garapon, nakuha ang piraso ng baso, at naisip na putulin ang mga lubid na nakatali sa kanyang mga kamay. Plano niyang supilin ang mga smuggler at paikutin ang eroplano. Sa kabutihang palad, mahusay na mandirigma ang reporter, kaya tinuloy nila ang plano. Nang matuklasan ng mga smuggler ang nangyayari, kakagawa lang ni Joyce ng pagputol sa lubid ng pulso ng reporter. Binalaan ng mga smuggler si Joyce gamit ang baril at minura ang lakas ng reporter, ngunit napatid lamang niya sila. Wala ni Joyce o ng reporter ang kaalaman sa paglipad ng eroplano, kaya nag-stall at bumagsak ito. Sa kabutihang palad, may snowy forest sa ibaba na pumigil sa kanilang pagkasugat. Kahit bumagsak ang eroplano, hindi sila nasaktan. Sa kabilang panig, sa wakas ay natunto ni Jason ang bahay ng boss ni Eddie. Nasa loob si Eddie at mabilis na nagtago nang makita siya. Gayunpaman, hindi niya nilinis ang pinakain niya, kaya lumitaw ang bakas ng kanyang presensya. Nakontak ni Eddie si Dustin mula sa warehouse, ngunit naiwan ang walkie-talkie ni Dustin sa pinto, at hindi niya narinig ang distress signal. Natuklasan ni Steve ang isang nakatagong compartment sa isa sa mga silid na mailata ng itim na gagamba. Sa isang sulyap, pakiramdam niya ay gumagalaw ang mga gagamba sa kanya, kaya natakot at bumagsak ang lata at umalis sa silid. Bum siya kay Nancy na dumadaan. May damdamin pa rin si Steve kay Nancy at nais ipahayag ito, ngunit nag-atubili kaya hindi niya nasabi. Nakakabagabag ang kakaibang kilos niya kay Nancy. Kasabay nito, pinapalakas ni Lucas si Max. Sigurado silang matutunto nila ang pinagmulan ng lahat ng kakaibang pangyayari. Tumugtog pa si Lucas ng piano sa silid, ngunit ang kakulangan niya sa galing ay pinatawa si Max. Biglang may ilaw sa silid na nagbukas, pagkatapos ay namatay. Ngunit ang pangalawa at pangatlong ilaw ay sumunod na nagbukas. Sinundan nila ang mga ilaw patungo sa sala, kung saan nakita nila ang chandelier na kumikislap ng tuloy-tuloy. Ipinapahiwatig nito na naroroon ang serial killer sa bahay, ngunit sa upside down, at tila naririnig ng killer ang kanilang boses. Biglang namatay ang chandelier na nagpapahiwatig na maaaring umalis na ang killer sa silid. Sinimulan ng lahat sa villa ni Victor ang paghahanap. Sinundan nila ang flashlight patungo sa attic at nakita ang kumikislap na bombilya. Nang lumapit ang flashlight, kasing liwanag ng araw ito. Lumalabas na sanhi ito ng kilos ng killer. Sa pagkakataong ito, ang target ay ang batang lalaki, tagasunod ni Jason, na nag-rampage sa bahay ng boss ni Eddie. Hindi alam ng target na bata ang paparating na panganib. Pinangunahan ni Jason, natagpuan ng grupo ang warehouse kung saan nagtatago si Eddie. Ngunit nang bumasag sila sa warehouse, natuklasan na nawala ang speedboat sa loob. Matagal nang hindi nagamit ang bangka, kaya kailangan ni Eddie na manindigan sa pamamagitan ng remong kamay. Ayaw ni Jason na makatakas siya sa ilalim ng kanyang ilong, kaya tinanggal niya ang jacket at lumundag sa lawa. Sinundan din ng target na bata. Gayunpaman, nang malapit nang mahuli ni Jason si Eddie, narinig ng target na bata ang tunog ng kampana, pagkatapos ay hinila siya sa ilalim ng tubig. Nang lumabas siya, kakaibang lumulutang siya sa hangin. Sa pagkabigla ni na Jason at Eddie, baluktot at basag ang katawan ng bata.
Pagkatapos ay nahulog siya ng stiff sa lawa at namatay. Hindi maipaliwanag nang ginagawa ng halimaw ang spell, biglang sumabog ang mga bombilya ng flashlight sa villa, tila hindi kayang tiisin ang napakalakas na enerhiya. At habang patuloy ang pag-attack ni Vecna sa Hawkins, sinusubukan ni Nancy, Steve, Robin, Eddie, Dustin, Lucas, Erica, at Max intindihin kung paano niya pinapatay ang mga biktima. Natuklasan nilang konektado ang lahat ng killing sa Creel House, at malinaw na may malaking plano si Vecna na buksan ang Hawkins papunta sa Upside Down. Samantala, nasa secret facility si Eleven, sinusubukang ibalik ang powers niya sa tulong ni Eve Brenner. Unti-unting bumabalik ang full memory ni Eleven, at dito siya napshocked sa katotohanan. Ang batang tumulong sa kanya sa lab, si Henry Creel, ay siya palang one, at matapos ang laban nila noon, pinadala niya ito sa Upside Down, kung saan nag-transform ito bilang Vecna. Nabuo ang buong origin ng halimaw. Naghahanda ang Hawkins team sa malaking showdown. Bumuo sila ng risk na plano, si Max ang gagamitin bilang bait para mahila si Vecna, habang sina Nancy, Steve, at Robin ay papasok sa domain niya para atakihin ang katawan niya. Kasabay nito, sina Hopper, Joyce, at Murray ay nakikipaglaban sa mga Demogorgon sa Russia para makatulong humina ang koneksyon ni Vecna. Nagsimula ang final battle. Sinubukan ni Vecna kunin si Max habang si Eleven, kahit nasa malayo, pumasok sa isip ni Max para labanan siya. Nasunog ni Nancy, Robin, at Steve ang katawan ni Vecna, pero bago siya tuluyang mapatay, nagawa niyang halos patayin si Max at nagbukas siya ng napakalaking rift sa Hawkins. Nabuhay si Hopper at reunited sa grupo, pero huli na, nawasak ang Hawkins at nagsimulang kumalat ang Upside Down sa totoong mundo. At dito na nagtatapos ang pelikula. Like and subscribe para sa next season at abangan. Maraming salamat sa panonood.